Ang kasal ay hindi raw parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa lang. Kaso nga lang minsan na kahit malamig na ang kanin, may mga pagkakataong hindi pa rin ito maibigay-bigay ng taong minamahal natin. Ikaw, may pinangarap ka bang dream wedding? Dear Papa Van, magandang araw. Tawagin niyo na lamang akong Stacy. 30 na ako at nagtatrabaho bilang secretary sa isang government agency sa Malabon. Bago ko simulan ang love story ng buhay ko ay gusto ko lang ipaalam sa inyo at sa lahat ng nakikinig na 2 tao ang sumulat ng letter na pinadala namin sa inyo. Bale 2 bahagi po ng kwento ang maririnig ng mga kabarangay natin. Kwento ko po at ng kaibigan naming si Reggie. 2 kaming magsasalaysay ng mga kaganapang nangyari sa buhay namin ni Liam. Sa pagkakataong ito, mauuna muna ang bahagi ng kwento ko, Papa Van. Ipinanganak ako sa isang magulong pamilya. Adik ang tatay. Samantalang sugarol naman ang nanay. 6 kaming magkakapatid at ako ang bunso. 17 years old ako nung maghiwalay ang mga magulang namin dahil sa babae. Nakipag-live-in ang tatay ko sa babae niya samantalang ang nanay ko naman ay sumama rin sa ibang lalaki. Sa murang edad ay pareho kaming iniwan ng magulang namin. Simula noon ay kanya-kanya na kaming magkakapatid para buhayin ang sarili. Pinag-aral ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng part-time sa isang fast food chain. Sa pagkawala ng mga magulang ko ay natuto akong maging independent. Mahirap nung una pero kailangan dahil wala naman akong ibang maaasahan noon kundi ang sarili ko. Marami nga akong kapatid pero maging sila ay naghihirap at nagpupursige ring tulad ko para buhayin ang sarili nila at pati na rin ang pamilyang binuo nila. Pagkatapos graduate ay nakakuha na ako ng trabaho bilang secretary sa isang government office. Kasabay nito ay nakilala ko naman si Liam sa pamamagitan ng mutual friend naming si Reggie. Si Liam ay kababata at best friend ni Reggie. Kakauwi nito galing California nung ipakilala sa akin. Bakit ka naman bumalik dito sa Pinas? Hindi ba magandang buhay sa California? Usisa ko nung dadalawa na lang kami. Umalis na kasi si Reggie para kitain naman ang nobya niya. Hindi naman sa hindi maganda. Actually, doon na nakatira ang buong family ko pero masyadong nakaka-pressure ang buhay doon eh. Naisip ko na baka mas maganda ang buhay dito sa atin. Nakakamiss din kasi yung culture ng Pinas. Tsaka, kailangan ko rin magpakalayo-layo kasi natigilan siya bigla at parang nagdadalawang isip kung itutuloy ba niya ang kanyang sasabihin. Pero ako, may pagkamarites eh. Kaya inusisa ko pa rin hanggang sa hindi na nga nakapagpigil. Pagkatapos niyang huminga ng malalim ay nagkwento na siya sa totoong nangyari. Broken hearted pala siya at kaya umuwi rito sa Pilipinas ay para mag-move on. Ang sakit ng nangyari sa kanya, Papa Van. Nahuli kasi niya ang kanyang kasintahan na may ibang lalaki na kasama sa kama. Hindi lang isa kundi 2. Napanganga na lang ako nung marinig ko ang mga ito. Hindi ko ma-imagine. At ayaw ko nang isipin kung paano. Sobrang sakit ng nangyari sa kanya kasi 3 linggo na lang pala ay ikakasal na sila tapos ganun pa yung ginawa ng babae. Mahirap daw patawarin ang ganung klaseng kasalanan kaya hiniwalayan na lang niya. Pansin ko hindi na siya komportable nung mga sandaling yun kaya iniba na lang namin ang usapan. Siya naman ang nagtanong tungkol sa akin. Wala namang bago sa buhay ko kaya kunento ko lang kung gaano ka-boring ang buhay meron ako. Nagsimula sa broken family hanggang sa mga kapatid kong may kanya-kanya ng pamilya. Hanggang mapunta ang usapan sa love life ko. Sagot ko na lang, single at busy sa pagpapayaman. Cute si Liam, Papa Van.
Matangkad din siya at dahil sa malamig na bansa siya tumirain, makinis at maputi ang balat nito. Yayamanin ang itsura niya. Magagara ang damit at fashionable manamit. Artistahin ang dating na sa unang tingin ay aakalain mong lumalabas talaga siya sa TV. Pero maliban sa magagandang pisikal na katangian ni Liam ay mas nangingibabaw ang personalidad nito. Mabait siya. Malamig ang boses niya na tuwing kausap mo, kahit na galit ka na, ay mapapakalma ka ng tinig nito. Mahinahon kasi siyang magsalita. Para siyang Filipino teacher nung high school na hinehele ka tuwing nagsasalita. Respectful din siya. Maginoo, sympathetic at woke. Dahil sa itsura at personalidad ni Liam ay marami siyang kaibigan. Social butterfly din kasi siya at madali lang makabuo ng kaibigan kapag nilalagay mo siya sa isang kwartong puno ng 100 estranghero, ay magiging kaibigan niya ang bawat isa sa loob lang ng 1 oras. Marunong kasi siyang makisama kaya mahal na mahal siya ng mga tao. Maging ako, Papa Van, ay napamahal na rin sa kanya. Hindi lang mahal as a friend kundi mahal ko siya ng more than friends na. Kaya naman nung malaman kong gusto niya akong ligawan, ay hindi na ako nag-inarte pa. Umabot kami halos 5 buwan sa dating stage bago ko siya sinagot at maging official ang relasyon namin. Hindi rin naman kasi ako basta-basta nagkikipagrelasyon sa kung sino-sino. Kailangan ko rin kilalanin ang lalaki at ganun na nga ang ginawa ko kay Liam. Noong lubusan ko na siyang nakilala ay sinagot ko na siya. Kasabay ng masayang balita sa relasyon namin ni Liam ay may magandang balita rin si Reggie. Engaged na raw sila ng long-term girlfriend niyang si Alisa. Sa wakas daw, after 10 years ay ikakasal na sila. Epic fail pa nga raw yung pagpo-propose niya eh. Dapat daw next week pa yon. Balak sana niyang dalhin si Alisa sa Tagaytay at doon mag-propose kaso hindi sinasadyang makita ni Alisa yung pinagtaguan niya ng singsing kaya napaluhod na lang siya at doon na hiningi ang kamay ng kasintahan nang wala sa oras. Papa Van, sa sumunod na taon ay kinasal sina Reggie at Alisa. Bongga ang naging kasal nilang dalawa. Galing din naman kasi sa mayamang angkan si Reggie. Kaya hindi nakapagtatakang kaya nilang gumastos ng magarbong kasal na tulad ng ginagawa ng mga artista. Ang kasal ng kaibigan namin ang tinuturing naming first wedding na pinuntahan namin bilang magkasintahan ni Liam. Sa totoo lang, nakaka-inspire maging parte ng isang kasal. Nakakatuwang panoorin ang dalawang nag-iibigan habang nangangako sila sa harap ng altar ng kanilang pagsasama sa hirap at ginhawa. Pangarap ko rin ang ganun, Papa Van. Gusto ko rin ikasal balang araw at gabi-gabi kong pinapanalangin na kay Liam na ito mangyari. Habang nakaupo nga ako noon sa simbahan ay hindi ko maiwasang mas lalong ma-in love sa boyfriend ko. Lalo kasi siyang pumogi sa suot nitong tuxedo. Noong mga oras na yun ay nakaramdam ako ng konting inggit sa bride at groom dahil gusto ko na ring maranasan kung anong pakiramdam ng ikasal. Sa kabila ng kagustuhan kong magpakasal ay ayoko rin namang magpadalos-dalos. 1 taon pa lang kami ni Liam na magkarelasyon at gusto ko muna siyang kilalanin ng lubusan. Hindi ko rin naman gustong magmadali dahil ayokong makagawa ng desisyong pagsisisihan ko rin sa huli. Ayokong matulad sa mga magulang ko na naghiwalay din dahil hindi na nila mahal ang isa't isa. Matapos ang kasal nila Reggie at Alisa, ay mas lalo pang lumalim at gumanda ang relasyon namin ni Liam. Kung ako ang tatanungin, describe ko na almost perfect ang pagsasama naming dalawa. Parang straight out of a fairy tale ang relationship namin. Para akong bida sa romantic movie na nabigyan ng perpektong katambal. Wala na akong mahihiling pa sa love life ko noon dahil loyal at maalaga si Liam.
Yun nga lang, sinubok ang tatag ng pagsasama naming dalawa nung biglang ma-stroke sa trabaho si Liam. Nasa office ako noon nang tawagan ako ng mga katrabaho ni Liam na tinakbo raw siya sa ospital matapos mag-collapse. Pagkarating ko sa ospital ay napag-alaman kong na-stroke pala siya. At hindi maganda ang lagay nito dahil nawalan siya ng malay. Senyales daw ito na severe ang stroke na nangyari sa kanya. Na-comatose si Liam at miraculously ay nagising siya after 2 days. Akala ko noon mawawala na sa akin si Liam. Sobra-sobrang dasal ko noon para lang makasurvive siya at malaki ang pasasalamat ko dahil dininig ng Diyos ang panalangin ko. Doon ko lang napag-alaman na may family history pala ng hypertension si Liam. Nagkaroon ng temporary paralysis si Liam sa left side nito matapos ang nangyari. Sa mga sumunod na buwan ay ako na ang naging kasakasama nito habang siya'y nagpapagaling. Sa loob ng halos 7 months ay ako ang naging caregiver ni Liam. Nagsi-self-pity na nga siya eh. Pabigat na raw siya at nakakaya na sa akin. Pero bilang girlfriend ay pinalakas ko ang loob niya. Na huwag siyang mag-iisip ng nega dahil girlfriend niya ako at kagustuhan kong alagaan siya at masaya ako sa ginagawa ko lalo na kapag nakikita ko yung improvement niya na nakaka-recover na siya. Kahit pa dumating na nga mga magulang niya noon galing California ay hindi ko pa rin siya iniwan. Araw-araw ko pa rin siyang nilulutuan ng pagkain. Noong mga panahong hirap pa siyang makagalaw ay ako ang literal na naging sandalan niya. Halos doon na nga ako noon kina Liam tumira para lang mabantayan siya ng maayos. Sa pagdating ng mga magulang niya, kahit papano ay naging magaan ang lahat. Yun na rin ang naging chance ko para mas lalong makilala at maging close ang pamilya niya. Hindi naglaon ay tuluyan ding gumaling si Liam. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ng magkahalong dasal, therapy, gamot, matinding pag-aalaga at determinasyon. Actually, marami ang hindi makapaniwala sa nangyari kay Liam dahil ayon sa mga eksperto ay severe stroke ang nangyari sa kanya noon. Pero hindi pa siguro niya oras at gumawa ng milagro ang Panginoon para siya ay gumaling at bumalik sa dati. Papa Van, sa nangyari kay Liam ay na-realize ko na sobrang ikli pala ng buhay. Maaari itong bawiin anytime. Maging sa akin ay pwede ko ring maranasan ang nangyari sa kanya kaya naman nag-extra ingat din ako pagdating sa kalusugan ko. Sa parehong pagkakataon ay naisip ko rin noon na baka oras na rin para magpakasal kaming dalawa. May mga pagkakataon nga na nagtatanong na ako sa kaibigan kong si Reggie kung may nababanggit ba sa kanya ang best friend niya tungkol sa balak niyang pag-propose sa akin. Kaso, negative. Ni minsan raw ay walang nabanggit si Liam tungkol dito. Nakiusap na lang ako kay Reggie na huwag niyang babanggitin kay Liam ang naging usapan namin tungkol sa paghihintay ko ng proposal niya. Baka kasi ma-pressure pa siya at magpadalos-dalos sa desisyon. Ang sabi pa ni Reggie, wala raw akong dapat ipag-alala kasi kilala niya si Liam. Totoo raw itong magmahal at alam niyang seryoso ito sa akin at siguradong balang araw ay mag-aaya ito ng kasal. Basta mag-antay lang daw ako. Siguradong darating din yung araw na hinihintay ko. Yun nga lang, ang hinihintay kong marriage proposal mula kay Liam ay mukhang malabo pang mangyari. After kasi niyang gumaling ay bumawi si Liam at mas nag-focus sa pag-enjoy ng pangalawang buhay na binigay sa kanya. Naiintindihan ko naman siya. Tulad ko ay na-realize rin niyang life is short at kailangang i-treasure bawat oras ng buhay namin. Ang ginawa niya ay naglaan siya ng oras para sa pamilya niya na nakakabakasyon noon, sa mga kaibigan at pati na rin sa akin. Malawak ang social circle ni Liam. Kung gaano kaliit ang pamilya niya ay ganun naman karami ang mga kaibigan niya.
Hindi mabilang sa daliri ang mga kakilala niya sa trabaho. Mga kaibigan mula sa pagkabata, magkaiba pa ang mga tropa niya mula sa high school at pati na rin sa college. Naisip ko nga na kapag kinasal kami ay paniguradong marami kaming magiging bisita. Pero ng mga panahong yon, parang hindi pa mangyayari ang kasal na ini-imagine ko. Dahil wala pang nag-propose, kaya wala munang kasalang mangyayari. Sa mga sumunod na taon, nang pagsasama namin ni Liam ay naging suki na lang kami sa mga kasal. Doon na siya nagsimulang mabansagan bilang best man ng Pinas dahil sa sunod-sunod na pagpapakasal ng mga kaibigan niya. Palagi siyang kinukuha bilang best man nila. Naunang tumayo bilang best man si Liam sa kasal ng kaisa-isa niyang kapatid na lalaki. Sumunod naman ay ang best friend at kababata nila ni Reggie na si George. Naging best man rin siya sa kasal ng tito niya. Kung hindi best man ay suki rin siya para maging abay. Naging parte si Liam ng entourage sa kasal naman ng pinsan ko. Sa dami ng kasal na pinuntahan namin, hindi ko na alam noon kung anong klase ng regalo ang ibibigay ko sa bagong kasal. Nariyang nagbigay kami ng pinggan, bedsheet, air fryer at kung ano-ano pa. Aaminin ko sa inyo, Papa Van, na sa bawat kasal na pinupuntahan namin ni Liam, ay lagi akong nakakaramdam ng inggit. Naiinggit ako sa mga bride na pinapalakpakan ko dahil pangarap ko ring maging tulad nila. Pangarap ko ring ikasal sa malaking simbahan. Humawak ng bouquet, magsuot ng bridal gown at halikan ang lalaking pinakamamahal ko sa harap ng pamilya at mga kaibigan namin. 5 years na kaming magkasama noon ni Liam pero mailap pa rin ang singsing na hinihintay ko. Ayoko rin namang pangunahan si Liam sa mga plano niya sa buhay pero may mga pagkakataon noon na nagpapahangin na ako tungkol sa kagustuhan kong magpakasal. Yun nga lang, parang hindi ito napapansin ni Liam. Willing pa rin naman akong maghintay. Papa Van, malaki ang tiwala ko na balang araw ay luluhod din sa harap ko si Liam at itatanong ang mga katagang, "Will you marry me?" "Stacy," tawag sa akin ni Reggie sa hindi kalayuan. Noon ay naantay ko sila sa isang resto. "Oh, Reggie, ba't mag-isa ka lang? Akala ko magsasabay kayo ni Liam na pupunta rito." Takang tanong ko. Nagpaiwan siya. May dadaanan pa raw. May bibilhin yata. Sagot naman niya. Sa pag-uusap namin ni Reggie ay napaisip ako. Hanggang sa bigla na lang bumilis ang pitik ng dibdib ko. Kinutuban ako na para bang yun na yung araw na magpo-propose si Liam sa akin. Pakiramdam ko noon ay sing-sing yung binili niya kaya natagalan siya. Magpo-propose na ba siya? Mahina at kabadong tanong ko kay Reggie. Yan ang hindi ko alam. Ano bang sabi sa'yo? Sagot naman niya na parang wala ngang alam. Alangan namang sasabihin niya sa akin di wala na yung element of surprise. May kilig at hindi mapakaling sambit ko. Nang mga sandaling yon, talagang malakas ang kutob kong magpo-propose na sa akin ang boyfriend ko. Recently kasi, napapansin ko na palagi siyang may tinatago. Para bang may sinisikreto siya sa akin na ayaw kong malaman. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay dumating na si Liam. Papa Van, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. "Hello babe, pasensya na, nahuli ako. May binili pa kasi ako eh. Happy anniversary." Pagkasambit niya ay umupo na siya sa tabi ko sabay abot ng paper bag. "Hala, ano to?" Excited pa rin pero kabado. "Pinagawa ko pa yan. Customized." May ngiti namang sagot niya. "Talaga ba? Thank you babe." "Bubuksan ko na tong box ha." Pagkabukas ko ng box ay pinilit kong maging masaya at
Tinago ang disappointment na naramdaman ko. Imbes kasi na singsing ang ine-expect kong laman ng box ay kwintas, Papa Van. Oo, customized ito. May pangalan nga ako pero aaminin ko. Hindi ako masaya kasi iba yung expectation ko eh. Akala ko yun na eh. Akala ko singsing na. Ganun pa man, sinikap kong iparamdam na masaya ako sa binigay niya. Nagpasalamat pa rin ako sa regalo niya. Magandang araw po sa inyo, Papa Van. Sa pagkakataong ito, ako naman po ang magkukwento. Ako po si Reggie, isang shop owner at kaibigan nila Stacy at Liam. Nakiusap sa akin ang kaibigan ko na kung pwede raw ay ako na ang magpatuloy ng kwento. Anong dahilan? Malalaman niyo po rito sa kwento ko. Katulad ng sinabi ni Stacy, kababata ko po si Liam. Samantalang nakilala ko naman si Stacy sa dati kong trabaho bago ako nag-resign at nagtayo ng sariling vape shop. May isa na akong anak sa asawa kong si Alisa na dati kong kaklase nung elementary. Anyway, mabalik tayo sa istoryang nasimulan ni Stacy. Ang totoo niyan, nung araw na yon sa restaurant, plano na talaga dapat ni Liam ang mag-propose kay Stacy. Kaso nga lang, nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng singsing kaya hindi ito natuloy. Sa halip na wedding ring ang dalhin, ay kwintas na lang muna ang pansamantalang binigay nito sa kanyang nobya. Ang wedding proposal na dapat mangyari nung araw na yon ay hindi natuloy at inirisked na lang namin sa ibang araw. Papa Van, ako ang naging katulong ni Liam para magplano sana para sa proposal niya. Hirap kasing mag-decide noon si Liam kung anong klaseng proposal ang gagawin niya. Sa dami ba naman ng napanood niyang proposal videos online, ay na-pressure tuloy siya. Ako lang ang tanging nakakaalam ng mga plano ni Liam kaya naman noong biglang mag-open sa akin si Stacy ay nahirapan akong itago ang sikreto naming dalawa. Dahil hindi natuloy ang unang proposal ay sinubukan ulit naming planuhin ang pangalawa. Ano nang balita? Nakuha mo na ba yung wedding ring na ibibigay mo kay Stacy? Simula ko nung magkita kami ni Liam. Oo, nakatago na sa bahay. Safe and sound. Masaya namang balita niya. Noon nga ay sureball na talaga ang plano ni Liam na marriage proposal para kay Stacy. Sa pagkakataong yon, Papa Van, para ma-surprise si Stacy ay nag-double date kami. Sila ni Stacy at kami naman ng asawa ko. Maghanap daw kami ng resto na may garden para romantic ang gagawin niyang proposal. Kaya lang, may agam-agam si Liam nung mga panahong yon. May takot siya na baka hindi raw yes ang isasagot ni Stacy. Baka hindi pa raw ito handa at baka masayang lang daw ang effort niya. Dahil doon hindi ko na napigilan ng sarili kong magkwento sa best friend ko na halos 3 taon nang nag-aantay si Stacy ng kasal. Hindi pa siya makapaniwala nung marinig niyang lahat ng kwento ko. Dahil dito, lalo siyang na-excite sa gagawin niyang marriage proposal. Kailangan pala dapat mas gawin pa nating special yung araw na yun. Hindi pwedeng putyo-putyo lang ang proposal ko sa kanya kasi sobrang tagal niyang naghintay para sa araw na yun. Dagdag pa niya. Gusto mo gawin nating mas romantic? May kilala akong event planner. Marami na siyang ginawang wedding proposals with pictures at video na rin. Suggestion ko. May ganun ba? Sige nga. Palit tayo ng plano. At yun na nga, Papa Van. Iniba namin yung plano at nag-invite pa kami ng mga kaibigan namin para mas masaya at mas special ang gagawing proposal ng best friend ko. Dumating na ang araw na nakatakda. Proposal ng pinsan ni Liam ang ginawa kong rason kung kaya't magkikita-kita kami ng close friends namin. Hindi naman nagtaka o nagduda noon si Stacy, Papa Van, at agad naman niya akong pinaniwalaan. 9:00 pa lang ng umaga ay nasa restaurant na ako para tumulong sa pag-aayos ng lugar. May event planner na kinuha si Liam para mag-decorate ng kalahati ng resto na pinareserve niya.
5 table ang binayaran nito sa labas ng restaurant, kaharap ang garden na puno ng iba't ibang uri ng halaman. Malapit lang sa highway ang restaurant pero may sapat naman itong space para hindi maaabalang mga dumaraang sasakyan ang mga customer. Naging smooth naman ang takbo ng mga pangyayari. Planado na ang lahat. Naka-reserve na ang restaurant na pagdadausan ng marriage proposal. Unti-unti ay nagsidatingan ng mga kaibigan namin. Puro kaibigan lang ang bisita ni Stacy at Liam dahil nakabalik na noon sa California ang pamilya niya samantalang nasa malayong lugar naman ang pamilya ni Stacy. At isa pa, hindi sila close sa isa't isa. Masaya at exciting dapat ang araw na yon dahil papasukin na nila Stacy at Liam ang panibagong chapter ng kanilang buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pangyayari ang naganap na naging dahilan ng pagbaliktad ng mundo naming lahat. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Makulimlim ang kalangitan kaya malamig ang paligid dahil natatabunan ng ulap ang araw. Masaya ang lahat na naghihintay sa mangyayari kahit na wala silang kaalam-alam. Pero sa lahat ng tao sa restaurant na yon, si Stacy ang hindi mapakali. Wala pa kasi nung mga oras na yon si Liam. 11:00 na at malapit nang ilabas ang mga pagkain para sa pananghalian. Maging ako ay nagsimula na noong kabahan. Lumayo ako pansamantala sa mga tao para tawagan si Liam at kamustahin ang lagay niya. Nasiraan daw pala siya ng sasakyan at kakato lang nito. Dahil malapit na lang naman siya sa resto ay nilakad na niya ang papunta roon. Nakahinga ako, Papa Van, dahil akala ko hindi na naman matutuloy ang proposal. Ayoko na rin kasing makita si Stacy na madismaya na naman matapos umasa ng balang araw ay makakatanggap rin siya ng engagement ring. Habang malayo sa mga bisita at inuubos ko ang isang stick ng yosi ko ay nilapitan ako ni Stacy. Makikita sa mukha nito ang pag-aalala dahil kanina pa raw niya kinokontak si Liam pero hindi ito nagre-reply at sumasagot ng tawag. Inassure ko siya na paparating na ang boyfriend niya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating din si Liam. Oh, ayan na pala siya. Speaking of the devil, sambit ko nung matanaw ko siya sa di kalayuan. Nasaan? Nasaan? Tanong naman ni Stacy. Ayun oh, nasa kabilang side ng kalye. Patawid na sa highway. Turo ko sa kinaroroonan niya. Ang hindi namin inaasahan, Papa Van, kasabay ng pagtawid ni Liam sa kalsada, ay sakto namang may humarurot na sasakyan. Dinig pa namin ang malakas na preno ng sasakyan pero hindi pa rin naiwasan si Liam. Liam! Reggie, si Liam! Nabangga! Sigaw ni Stacy na noon ay nagpapanik na. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Papa Van. Kitang-kita namin pareho ni Stacy kung paano tumilapon si Liam sa kalsada matapos siyang banggain ng humaharurot na sasakyan. Parang nag-slow motion ang lahat ng oras na yon. Kung ano ang napapanood natin sa TV ay ganun mismo ang nangyari. Saglit akong natigilan sa kinatatayuan ko matapos ang nangyari. Nagsisigaw na noon si Stacy habang humihingi ng tulong. Patakbo siyang nagpunta sa kalsada para tulungan si Liam na noong mga oras na yon ay wala nang malay. Tumakas ang sasakyang nakabangga kay Liam. Hindi na namin to napansin dahil na kay Liam ang buong atensyon namin. Agad kaming tumawag ng ambulansya na natagalan pa bago dumating. Pagkarating sa ospital ay pilit na nirevive ng mga doktor ang kaibigan ko ngunit hindi na po siya nakasurvive, Papa Van. Nagtamo daw ng internal bleeding si Liam. Maliban doon ay nadali rin ang spinal cord nito pero ang pinakamalala ay ang injury niya sa ulo na siyang naging dahilan ng pagkamatay niya. Dahil sa biglaang pagkawala ng kaibigan ko, ay sa akin naiwan ang isang malaking responsibilidad.
At ito ay ang alalayan si Stacy. Sa aming lahat, si Stacy ang pinaka nahirapan sa nangyari kaya kahit nagluluksa rin ako sa pagkawala ng kaibigan ko, ay kinailangan kong magpakatatag para sa naiwan niyang girlfriend. Noon ay halos araw-araw ko siyang pinupuntahan sa bahay nila para kamustahin. Banaad sa kanya na parang wala siyang pahinga pero pinipilit pa rin niyang palakasin ang loob niya kahit gustong gusto na raw niyang sumuko. Magpakatatag ka lang. Alam mo namang ayaw kang makita ni Liam na nasasaktan at nahihirapan, di ba? Pagpapalakas ko sa loob niya. Paano ko gagawin yun? Paano ako magpapakatatag? Wala na akong lakas para gawin yun. Wala na akong rason para bumangon. Maluha-luha namang sambit niya. Hindi totoo yan. Marami pang rason para magpatuloy ka sa buhay mo. Hindi nagtatapos ang mundo sa pagkawala ni Liam. Tandaan mo yan, pagpapalakas ko pa rin sa loob niya. Pero nagtapos ng mundo ko simula nung oras na tumigil na ang tibok ng puso niya. Noon nga ay tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. Ramdam ko yung sakit na pinagdadaanan ni Stacy noong mga panahong yun, Papa Van. Best friend ko rin kasi yung nawala. Nung tumahan na siya sa pag-iyak, ay nilabas ko yung singsing sa bulsa ko. Yun yung singsing na hawak-hawak ni Liam nung mabangga siya. Nagulat pa siya nung iabot ko ito sa kanya pero pinaliwanag ko rin ang lahat. Na noong araw na maaksidente si Liam, ay ito ang araw na balak na sana niyang mag-propose sa kanya. Pero yun nga, nangyari ang di namin inaasahan. Lalong humagulgol si Stacy nung mga sandaling yun. Para saan pa kung hindi rin lang naman nangyari ang gusto namin mangyari? Hagulgol pa rin niya. Remembrance. Yan ang huling regalo ni Liam sa'yo. Itago mo. Pakaingatan mo. Huwag mong isipin ang masasamang alaala na nakadikit dyan sa singsing na yan. Ang isipin mo, yun yung totoong meaning ng engagement ring na yan. Ang pagmamahalan yung dalawa. Papa Van, masaklap ang kinawian ng kwento ng pag-ibig ni Liam at Stacy. Hindi sila nabigyan ng happy ending, pero masasabi ko namang nabigyan sila ng hindi malilimutang pagsasama na forever nang ite-treasure ni Stacy. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay unti-unti ring nakapag-move on si Stacy mula sa pagkawala ni Liam. Matagal man ang naging healing stage nito, ay dahan-dahan niyang tinanggap ang katotohanan hanggang sa natutunan din niyang pakawalan at tanggapin na nasa heaven na si Liam. Halos 1 taon na ang lumipas simula nung nawala si Liam, Papa Van. Malaki ang kawalang naramdaman namin sa pagkamatay nito. Ganun pa man ay ang oras at panahon ang tumulong sa amin para matanggap ang realidad na nalagasan na talaga kami ng isa sa mga mahal namin sa buhay. Sa ngayon ay nananatiling single si Stacy. May mga pagkakataong nalulungkot at nagbe-breakdown pa rin siya tuwing naaalala niya si Liam. Tuwing nangyayari yun ay ako ang pinupuntahan niya for comfort. Kaya nga ako ang pinakiusapan niyang tumapos ng kwentong ito dahil hindi raw niya kayang ipagpatuloy pa. Hindi na raw niya kayang magkwento dahil mas nasasaktan siya kapag inaalala ang lahat. Pagdating naman sa buhay ko, magkakaroon na ako ng pangalawang anak kay Alisa, Papa Van. Naisip naming mag-asawa na pangalanan nitong Liam. Hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin ang pagkawala ng best friend ko. Pero wala naman kaming ibang choice kundi tanggapin na lang
ang naging takbo ng buhay. Tanging mga alaala at aral na lang mula kay Liam ang dadalhin namin hanggang sa huli naming hininga. Salamat Papa Van sa pag-share ng kwento ni na Stacy at Liam. Hanggang dito na lang. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Stacy and Reggie.